ng hadith ay ito ay magpapakita sa kanya. Sa ibang narration naman, siya ay lalapit sa kanya yung nilalang na ito. At pagkatapos ng itsura ng nilalang na ito ay napakapangit, ubod ng pangit, ang kanyang pagbumukha, kagimbal-gimbal, kalagim-lagim, okay? Kalagim-lagim ang kanyang kasuotan at kahindak-hindak ang kanyang hitsura at nagkakaroon ng napakasangsang na amoy. Masangsang na amoy. Dito sa hadith ng Prophet ﷺ, dito sa sinabi niyang masangsang yung amoy, hindi bagat ating mapapansin na may mga tao na kapag sila ay namatay, sila ay taglay nila mula sa kanilang bangkay ang napakasangsang na amoy. Na'udzubillahi min dzalik. Napakasangsang na amoy. Nangangahulugan na lamang yaon na kapag masangsang ang amoy ng isang tao hanggang sa siya ay nasa loob ng libingan, katotohanan, ito ang palatandaan na itong tao na ito ay makasalanan, itong tao na ito ay isang talipandas, itong tao na ito ay walang iba kundi ang hindi mananampalataya. Pagkatapos sasabihin ng tao, nung nilalang sa kanya sa isang makasalanan at sa isang taong talipandas o di naman kaya hindi mananampalataya, langhapin mo at tanggapin mo ang balita na kung saan magbibigay sa iyo ng pagkabalisa. Magbibigay sa iyo ng pagkabalisa. Magbibigay sa iyo ng pighati, ng kasakit-sakit. Ito ang iyong araw na itinalaga, ito yung araw na ipinangako para sa iyo. At sasabihin ng kaluluwang masama o hindi mananampalataya, naway puksain ka ni Allah. Naway puksain ka nawa ng Allah. Sumpain ka nawa ng Allah. Sino ka? Sasabihin yung pagmumukha mo ay mayroong pahiwatig na masama. Napakasama ng pagbumukha mo. Kaya sasabihin, sino ka? Sasabihin ng nilalang na iyon, magpapakita sa kanya, ako ang iyong masamang gawa. Ako ang iyong masamang gawa. Sumusumpa ako sa Allah. Wala akong nalalaman sa iyo. Wala akong batid sa iyo, maliban na lamang ikaw ay nagmamadali kapag ikaw ay kapag pinagbawalan ka ng Allah. Kapag pinagbinawalan siya ng Allah sa mga bagay na pinagbawal sa kanya, siya ay madali niya itong gampanan, madali niya itong gawin, na'udzubillahi min dzalik. At pagkatapos ikaw naman ay napakakupad pagdating sa mga utos ng Allah. Naway gantimpalaan ka ng Allah ng kasamaan. Yun ang sasabihin nung nilalang sa kanya. At pagkatapos ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatalaga sa kanya ng isang anghel, ng isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na bulag, pipi at bingi. Bulag, pipi at bingi na kung saan dala-dala niya sa kanyang kamay ang isang maso. Ang isang maso na yari pa sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Yung maso na ito, at pagkatapos ay hahampasin siya. Hahampasin na kung yung maso na ito, sabi sa hadith, kung yung maso na ito ay ahampas lamang sa kabundukan, ay kasadyang ang kabundukan ay ito ay magiging isang alabok. Dahil sa tindi nung nilalang na ito na tinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong yaon. At pagkatapos hahampasin siya yung taong makasalanan, hahampasin siya nung nilalang na ito ang taong makasalanan, ang taong talipandas, ang taong sumusuway sa Allah, ang taong hindi mananampalataya hanggang sa siya ay magiging alabok. At pagkatapos ay babalik siya sa kanyang hitsura at ito ay dating kakatayuan at pagkatapos ay uulitin naman ulit yung paghampas sa kanya. Ito ay paulit-ulit na gagawin para sa kanya. Na'udzubillahi min dzalik, naway wag tayong ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ating nabanggit at naway proteksyonan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno at gayon din sa kaparusahan sa mangyayari sa loob ng bilibingan. At pagkatapos ang gagawin ng tao na ito habang siya ay nahampas ay hihiyaw siya, sisigaw siya ng pinakamataas na sigaw, pinakamatinding sigaw na walang sino mang nakakarinig maliban lamang ang mga sangkatauhan, ang jinn at ang mga tao.
Subhanallah. Biro mo, makikita mo na walang tao makakarinig. Kung maririnig lamang ng tao ang pinarusahan sa loob ng libingan, ay tiyak katotohanan ay hindi siya makakatulog. Tiyak ay hindi niya ililibing ang bawat isa sa kanila. Yun ang nabanggit natin sa mga nakaraang lecture. Ang ito ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ang pintuan ng impyernong apoy ay bubuksan para sa kanya. Ibubuksan sa kanyang harapan, at pagkatapos ay bibigyan siya ng mga ipagkaloob sa kanya, mga kaloob o mga bagay mula sa tinatawag na impyernong apoy, at sasabihin sa kanya, Panginoon ko, sasabihin ng tao na itong talipandas, sasabihin ng tao na itong makasalanan, ng taong hindi mananampalataya, Panginoon ko, huwag mong hayaan na darating ang araw ng paghuhukom. Bakit? Dahil mas matindi pa dito ang araw ng paghuhukom. Tiyak yan. At ikaw na hindi mananampalataya, kung nakikinig ka man ngayon, ikaw na makasalanan ay nakikinig ka man ngayon, naway matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan ang mga bagay na ito ay ipagkala ko pagkakaloob sa isang taong makasalanan, ay magsasuffer ang taong makasalanan pagdating ng araw ng paghukom, pagdating ng kanyang termino sa loob ng libigan. Naway protection sa Allah sa mga bagay na ito, naway pagkaloob sa atin ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Mula sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu an, kapag ang isang mananampalatayang alipin ay masagot niya ang mga katanungan sa loob ng libingan ng totoong kasagutan, at ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa kanya, look at your place in hell. Tingnan mo ang iyong lugar sa impyernong apoy. Ngunit pinalitan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa, ng pinakamaganda, walang iba kundi ang paraiso. Sabihin sa kanya, ito sana ang iyong titirhan, ang kahihinatnan kapag sinuway mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na paraiso. Kaya nga sa atin, bawat tao, sa hadith na ito, napakalinaw, bawat tao nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay merong nakalaan sa kanyang paraiso at impyerno. Kapag siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakalaan para sa kanya ang tinatawag na impyerno. At meron din siya sanang bahagi ng paraiso kung siya ay sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit siya ay sumuway, ay pinalitan niya ito ng tinatawag na impyerno. Na'udzubillahi min dhalik. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ipapakita sa kanya ang paraiso at impyerno. Ito ay sabi ni Qatada, na kung saan sabi niya, binanggit ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang libingan ay lalawak ang kanyang libingan, lalawak ang kanyang kinaroroonan para sa isang mananampalataya. Sa tinatawag na hadith ni Anas, sinasabi dito na kapag ang isang hindi mananampalataya o impokrit ng tao ay makasagot ng katanungan sa loob ng libingan, na kung saan ang sagot niya ay maling-mali, at yan ay alam na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sasabihin sa kanya, naway hindi mo ito alam, at katotohanan ay hindi mo sasabihin kung ano yung sinasabi ng mga tao. Hindi mo sinasabi ang mga sinasabi ng mga tao. Kaya sinasabi, nagsinungaling ang aking alipin. Mayroong boses sa taas, sasabi, nagsinungaling ang tinatawag na aking alipin. At pagkatapos, siya ay hahampasin sa pagitan ng kanyang dalawang tainga. Ibig sabihin, ang kanyang mukha hahampasin ng isang maso na itinalaga sa kanya nilalang mula sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos siya ay sisigaw ng matinding sigaw na walang ibang makakarinig maliban lamang ang mga tao at ang mga jinn, na tulad ng sinabi natin kanina. Ito ay naiulat ni Imam Bukhari at gayon din ni Muslim. Ang version na kung saan tumutukoy kay Bukhari, na naiulat kay Bukhari, ito yung mga binanggit natin, ito yung version na dumating at naiulat ni Imam Bukhari. Sinabi ni Imam Muslim na kapag ang isang tao ay nilagay siya sa kanyang libingan, at pagkatapos doon, yun ang hadith ni Prophet, binanggit niya yung hadith na yun mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Imam Muslim bilang komento sa hadith na ito, at sinabi niya at binanggit
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang similar, okay, ang pagkaparihas ng ating mga nabanggit na mga description na mga paglalarawan mapatungkol sa loob ng libingan. At pagkatapos sasabihin sa kanya, katotohanan, kami ay ipinarating sa amin na kung saan yung grave, yung libingan ng isang hindi mananampalataya, ng isang tinatawag na mananampalataya, ay katotohanan ay i-expand. Okay, ito ay ulat na mula kay Imam Muslim, sa hadith ng Imam Muslim, na kung saan sinabi niya, na binanggit niya na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay i-expand ang libingan, ang kinaroroonan ng isang mananampalataya sa loob ng libingan bilang gantimpala sa kanya ng 70 cubits. 70 cubits. So gaano kalawak 'yun at gaano kalawang 'yun? 70 cubits. At pagkatapos ay hindi lang 'yun, ay mapupuno pa ang kanyang kinaroroonan ng mga luntian, mga magiging green parang sabing green field. Subhanallah. Hanggang sa araw na kung saan siya ay babangunin muli. So, kung i-picture out natin sa ating mga sari at mga isipan, gaano kaganda kapatid, gaano kalawak, ikaw lang mayroon kang 70 cubits na lawak ng lupain, pagkatapos nandun ka lang, mag-isa ka lang, tapos sa green field pa ika nga. So, gaano kagandang pagmasdan, at gaano kagandang pakinggan, at gaano kagandang isipin. How much more sa loob ng libingan na mangyari na ito, subhanallah. Mula naman sa report na kung saan na naiulat ni Abu Daud, okay, si ala natin kilala sa isang mga muhaddith, Imam Abu Daud, na kung saan pagkatapos ang isang mananampalataya na tanungin at sagutin niya yung tanong sa loob ng libingan, ay siya ay dadalhin papunta doon sa house, sa isang tirahan. Dadalhin siya sa tinatawag na tirahan doon sa impyernong apoy, na kung saan para sana sa kanya. At pag ipapakita sa kanya, dadalhin siya doon. Parang ipapakita lang sa kanya yung kanyang tirahan sana sa naglalagab na apoy ng impyerno. At pagkatapos noon, sasabihin sa kanya, ito sana ay para sa iyo, ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay niligtas kanya at pinalitan niya ito ng tirahan sa paraiso. Masya Allah, na maigawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tirahan sa tinatawag na paraiso at ilayo tayo mula sa tirahan ng impyernong apoy. At sasabihin ng tao na ito na mananampalataya, yung kaluluwa ng isang mananampalataya, sasabihin niya, katotohanan ay hayaan niyo ako at sasabihin ko sa aking pamilya. Okay? At sasabihin sa kanya, settle down, maging mahinaon. Darating ka rin dyan. Okay? Darating ka rin dyan. At of course, dito ay sa ibang narration, ito ay papakita sa kanya na kung saan ipapahayag sa kanyang harapan at sasabihin nung tao na ito na mananampalataya, hayaan mo akong ibalita ko sa aking pamilya at ako ay makabalik sa aking pamilya. At sasabihin niya, maging mahinahon ka, inshallah, darating ka rin dyan. Okay. Ano yung ang mga hadith na ating nabanggit kanina, nagpapatunay lamang na bawat tao ng namatay na binawian ng buhay ay ipapakita sa kanya ang kanyang magiging kahihinatnan, ang kanyang magiging habang buhay na tirahan sa kanyang libingan hanggang sa as long as siya ay mananatili sa libingan. Ipapakita sa kanya bilang partial reward para sa kanya. Okay? Halimbawa, inshallah, ang isang mananampalataya, pag siya ay nilibing, andito na yung mga katanong at pagkatapos yung gantimpala na kung saan yung pagpapakita ng kanyang tirahan sa paraiso. At gayon din ipapakita sa kanya ang kanyang tirahan sana sa impyerno, ngunit pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tirahan sa paraiso. At pagkatapos, siya ay gusto niya magbandali doon, ngunit siya ay papahinahunan ng mga malaika. At pagkatapos, ito ay nabanggit ng napakalinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith na naiulat ni Abdullah ibn Umar radiyallahu an, na kung saan sabi ni Abdullah ibn Umar mula sa Sahih al-Bukhari sa Kitab al-Janaiz, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alayhi maq'aduhu bil qadati wal ashi in kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar
fayuqalu hadha maka'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. So ito ay napakalinaw na sinabi mismo, napakaliwanag na sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa pag-uulat ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa man sa inyo ay binawian ng buhay o namatay, ipapakita sa kanya ang kanyang tirahan, ipapakita sa kanya ang kanyang kahihinatnan araw at gabi sa loob ng labingan. Kapag siya ay mananahanan o kabilang sa mga mag-aangkin ng paraiso, then kabilang siya sa mga mag-aangkin ng paraiso. At gayon din naman, kapag siya ay kabilang sa mga mag-aangkin o maninirahan sa impyerno, ay gayon din siya ay maninirahan sa naglalagablab na impyerno. At sasabihin sa kanya, ito ang iyong lugar o tirahan hanggang sa ikaw ay bangunin ng Allah sa araw ng pagkabuhay muli. So napakalinaw dito sa hadith ni mismo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat sa isang narration mula sa Sahih al-Bukhari sa Kitab al-Janaiz. Sa Sunan ni Tirmidhi radhiyallahu rahimahullah ay naiulat mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an. At gayon din, ito ay naiulat din sa Musannaf ibn Abi Shaybah sa Kitab at-Taharat. Na kung saan sabi niya, sabi ni mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an, na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan mayroong dalawang anghel na sinasabi sa isang mananampalataya. Dalawang anghel na sasabihin sa mananampalataya. At pagkatapos noon ay pagkatapos sagutin ang mga katanungan ng mga anghel na kung saan tamang kasagutan, sasabihin ng mga anghel sa kanya, alam namin ang sinasabi mo. Ibig sabihin, alam namin na ikaw ay sasagot ng maliwanag, sasagot ng tama. At pagkatapos ay bilang gantimpala sa kanyang kasagutan, ay papalawakin ang kanyang libingan, papalawakin ang kanyang kinaroroonan sa loob ng libingan ng 70 cubits by 70. 70 cubits by 70. Subhanallah, it's napakalawak at napakaluwang. Naway pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yan, ay pupunuin ito ng liwanag. Pupunuin ito ng liwanag para sa kanya. At sasabihin sa kanya, matulog ka. Ikaw ay matulog. At sasabihin sa kanya, at sasabihin ng tao mananampalataya sa mga anghel na nakatalaga sa kanya para sa kanyang katanungan, sasabihin niya, hayaan niyo akong bumalik sa aking pamilya at sasabihin ko ang aking kinaroroonan. Sasabihin ko ang aking kahihinatnan. Sasabihin ng mga malait sa kanya, patulog ka na para kang isang bagong kasal, na kung saan walang sinuman ang gigising sa iyo maliban lamang ang pinakaiibig mo. Mula ang pinakaiibig mo. So biro mo, pinapatulog, sabi matulog ka na para kang isang bagong kasal. Yung bang alam natin, nakikita natin mashallah sa mga di ba pag medyo trailing. So yan ay sasabihin ng mga malait sa kanila, matulog ka na para kang isang bagong kasal, bridegroom. Okay? At walang sisimang gigising sa iyo at aantala sa iyo sa iyong pagtulog maliban lamang ang sino man pinakaiibig mo, pinakamamahal mo. Hanggang sa ikaw ay bangunin ng Allah sa araw ng pagkabuhay. Sa araw ng pagkabubangunin ka sa iyong lugar na tinutulugan hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. Subhanallah. Okay, at ngunit sasabihin sa isang impok ritong tao, na after na masagot niya ang mga kasinungalingan na kasagutan, pagkatapos tanungin ng mga malaika, sabihin ng mga malaika sa kanya, alam namin at nasasabihin mo yaon. Alam namin na ikaw ay magsisunungaling, alam namin ang iyong kasagutan. At pagkatapos ay sasabihin sa kanya, sa taong impokrito, ay ipitin siya. Sabihin, ipitin siya, at pagkatapos iipitin siya ng lupa. Dito iipitin siya ng lupa hanggang sa ang kanyang mga tadyang ay sumalabid. Okay? At pagkatapos ay siya ay magdadanas ng pighati at pahirap at pasakit hanggang sa siya ay bagunin ng Allah sa araw ng paghukom mula sa kanyang libingan. So dito napakaraming hadith na kung saan nabanggit natin, nagpapatunay lamang sa pangyayaring blessings, paglalarawan ng gantimpala, kaginhawaan at pighati at paghihirap sa loob ng libingan. Yung huling hadith natin nabanggit, ito ay mula kay Bukhari, Kitab az-Janaiz. Kitab
Zanaids bab al-mayyit yuradu alayhi maq'adahu fil ghadati wal 'asha. So, okay? So, dito, ngayon, pagkasunod dito, after na malaman natin ang mga kaganapan, paglalarawan mapatungkol sa gantimpala, kaginhawaan, at pighati at paghihira sa loob ng libingan, ang katanungan, ang mga Muslim ba ay paparusahan sa kanilang libingan? Ikaw, Muslim na nakikinig, sa palagay mo ba ay magkakaroon ka ng torment, sabi ng punished, magkakaroon ka ba ng sabihin nating parusa sa loob ng libingan? Na'udzubillahi min adhabil qabr. Tandaan natin, iba yung parusa at iba yung tinatawag na pasakit. Iba yung tinatawag na pahirap. Dahil yung iyon ang tinatawag sa Arabic na pag sinabing pahirap o torment, ito sa Arabic ay fitna. Okay? Pag sinabing tinatawag na adhab, ito ay particular. Particular na ibig sabihin ay punishment. Okay? Punishment. So, dapat nating bigyan ng liwanag ang ganitong termino. Okay. Ngayon, may katanungan, tulad ng sinabi natin kanina, ang mga Muslim ba ay paparusahan? So, binagsabi ng parusa, adhab. Halil Muslimon yu'adzabuna fil qubur? So, yun ang katanungan. Okay? So, iba yung tanong na ang mga Muslim ba ay makakadanas ng torment o kaya ng fitna sa kubur? Of course, makakadanas ang lahat ng tao. Musliman o hindi Muslim, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Maging yung tinatawag na pag-ipit ay nakalagay mismo si Umar ibn As na kung saan sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? At gayon din ay ang ibang mga napakaraming hadith tumutungkoy dito. So, ibig sabihin mga Muslim man o hindi Muslim, mananampalataya o hindi mananampalataya, impokrito o hindi impokrito, makasalanan o hindi makasalanan, ay magdadanas ng torment o ng fitna sa loob ng kabar. Ngunit dito sa ating natanong kanina, ang mga Muslim ba ay makakadanas ng punishment ng tinatawag na parusa sa libingan? So, bibigyan natin ng liwanag inshallah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Qurtubi, rahimahullah, alam natin sino si Qurtubi, isang matanyag na scholar, isang tanyag na commentators ng Quran, ng tafsir, na kung saan sinabi ni Abu Muhammad Abdul Haq, isa siyang tinatawag na kabilang sa mga tabi-tabi'in, na kung sinabi niya, alamin na ang punishment, ibig sabihin yung adhab, okay, hindi yung fitna, adhab, na ang adhab o punishment sa loob ng libingan ay hindi lamang sabi nating hindi ilang ito o yani sabi nating mahsur, ibig sabihin na mahsur, limited, okay, nakulong lamang sa kaya limitado lamang o kaya sabihin natin i-apply lamang sa mga kafir. Yung punishment ang sinasabi, hindi lamang ito ina-apply sa loob ng libingan sa mga hindi mananampalataya. Bagkus o kaya sa mga munafik. Bagkus maging ang tinatawag na may mga Muslim na magdadanas din o meron din bahagi sila ng parusa, ng adhab, ng punishment sa loob ng libingan. Batay sa kanilang, according to his deeds, batay sa kanilang mga gawain na nagawa dito sa ibabaw ng mundo, kung ano man ang kanilang nakuha ng mga pagkakamali at pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong nagkaroon ng pagkakasala na hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong nagkakaroon ng pagkakasala, sa mga taong gumagawa ng kasalanan, ng mga Muslim na gumagawa ng kasalanan, I'm talking to all Muslims, okay? In particular, sa mga taong Muslim na na kumikilala sa kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit gumagawa sila ng certain certain mistakes, ng mga particular na pagkakasala na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila humingi ng kapatawaran sa Kanya, ay katotohanan, bago pa dumating ang kamatayan, ay katotohanan, ay magkakaroon sila ng bahagi ng punishment, ng adhab sa loob ng libingan. Ang ebidensya na ito ang bilang isang proof na ating sasabihin na kung saan ang mga mananampalataya o ang mga Muslim na magkakaroon ng bahagi ng punishment o ng parusa sa kanyang libingan ay napakarami, okay? Napakarami mga hadith mapatungkol dito at gayon din ang mga pagkakasala na napakarami mga pagkakasala na kanyang nagawa. Ito ay mainshallah ating bibigyan ng liwanag mula sa tinatawag na Quran at gayon din sa mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon,
ito na tayo. Ano yung mga kadahilanan? Ano yung mga kadahilanan para magkakaroon upang ang isang mananampalataya, upang ang isang Muslim, isang believer, magkakaroon ng bahagi ng parusa sa loob ng libingan. So, hayaan niyo ako na ipaliwanag ito sa inyo at inshallah, nasa inyo ang pakikinig. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan na ito, ang mga dahilan na ito, para sa mga na kung saan sa mga tao, sa mga Muslims na magkakaroon sila ng magkakaroon sila ng bahagi na punishment sa kanilang libingan ay dalawang bahagi. Dalawang bahagi. Ito ay generally, pangkalahatan, at specific. Specific, sabihin particular. General and specific. General and particular. Dalawang bahagi ng parusa. Sa pangkalahatang kategorya, ang mga tao o Muslims in particular ay marahil siya ay paparusahan, siya ay magdadanas ng parusa sa kanilang pagiging mangmang sa kanilang Panginoon. Pagmang sa kanilang Panginoon sa pamamagitan ng pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil kapag mangmang ka sa iyong pananampalataya, hindi mo alam kung ano ang tama at saka mali. Kapag ikaw na Muslim, hinayaan mo sa iyong sarili na maging mangmang ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, mangmang ka sa kanya mga batas. So wag hayaan na ikaw ay kunin ng buhay. Wag hayaan na bago pa dumating sa iyo ang kamatayan ay ikaw ay mangmang sa iyong Panginoon. Dahil kapag once na ikaw ay mangmang sa iyong Panginoon, ikaw ay mangmang sa kanya mga kautusan. Mangmang ka sa iyong mga sa batas ng Allah at mangmang ka sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakarami mga Muslim ngayon ang gumagawa ng pagkakasala, gumagawa ng pagsway dahil inaakala nila sa kanilang mga sarili, pagkakaalam nila na ito ay tama. At napakaraming mga Muslim ngayon, sa panahon ngayon, na iniiwan nila ang kabutihan, iniiwan nila ang pagsunod sa utos ng Allah dahil naakala nila yun ay tinatawag na pagkakasala o mali. So, kailangan ng isang Muslim, huwag hayaan na siya ay maging mangmang sa kanyang panampalataya bago pa dumating ang tinatawag na kamatayan. Bago pa dumating ang parusa na magkakaroon sa kanya, pagalob sa kanya sa loob ng libingan. Tandaan natin, ulitin natin, nakabilang ay pangkalahatang kategorya, nakabilang sa mga dahilan na pinarusahan ang isang Muslim sa loob ng libingan ay dahil mangmang, wala siyang kaalaman pagdating sa kanyang Panginoon, wala siyang kaalaman sa batas ng kanyang Panginoon. So wag hayaan. Pagdating naman sa mga particular na kategorya, ay napakarami na banggit dito na mga examples mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah tayo ay magbibigay ng pautay-utay mapatungkol dito sa bagay na ito mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-unang kadahilanan dapat mong malaman bakit ang isang Muslim pinaparusahan sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang hindi pag-iingat kapag siya ay tumatawag ng kalikasan. Anong tuntukin natin dito? Hindi niya pinag-iingatan kapag siya ay umiihi. Papaano yun? Papaano? Halimbawa ngayon, umiihi siya na yung hinahayaan niya ang kanyang ihi na bumabanda sa kanyang kasuotan. Bumabanda sa tinatawag na kanyang kasuotan. At gayon din naman, yung mga tao na kung saan slandering, okay? Spreading slander. Ibig sabihin, sila yaong gumagawa ng namima. Nagpapakalat ng mga balita laban sa isang tao para sirain ang tao, para pag-awayin ang mga tao. So ito ang napakatindi mga kapatid na dapat iwasan ng Muslim. Every Muslim should avoid this matter sapagkat ito ay seryoso na magaganap sa loob ng libingan. Katulad na lamang tinatawag na paghihiso, ang suna sa atin na tinuturo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag tayo as much as possible kapag may kakayahan tayo ay umihi
ng nakaupo sa kadahilan na ito ay sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago natin bibigyan ng pagpapaliwanag yung hadith o yung quotation mula sa hadith mapatungkol dito sa kaparusahan na ito, gusto ko lang ipaliwanag muna kung ano yung benefits ng isang tao kapag siya ay kapag siya umihi ng nakaupo. Sa kadahilanan, sa ngayon pa recently lang na-discover na mula sa mga nag-aaral ng mga siyensya, nag-aaral ng mga medicine, na ang pinakamainam na pamamaraan ng pag-ihi ay walang iba kundi ang pag-upo. So, kailangan ng isang Muslim ay siya ang kapag siya ay ihi, siya ay upo dahil ito ay sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na at gayon din ito ang ginagawa ng mga sahaba at ng mga mananampalataya. So dito, may benefits dito na 1,400 years ago na nakaraan mula sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bakit ngayon lamang na-discover ng mga dalubhasa na ito ang pinaka mas advantage kapag ikaw ay nagsasagawa ng pag-ihi. So dito sinasabi nila na karamihan gumagawa sila ng survey na karamihan sa nagkasakit ng bato, ng kidney o mga ganitong mga uri ay walang iba kundi ang mga kalalakihan. Sa kadahilanan, majority sa kalalakihan ngayon kapag sila ay umihihi ay sila ay nakatayo. Dahil kapag sila ay nakatayo ay yung makhraj, yung exit, yung pambukana, sabihin natin yung butas, okay, na daluyan ng ihi ay hindi na-open, hindi nabubuksan ng maayos kapag siya ay nakatayo. Whereas kapag ikaw ay nakaupo, mabubuksan ang yung daluyan ng ihi ng maayos sa pagbukas. Kaya nga yung kababaihan sila pag sila ay umihi ay talagang nakabukas at nailabas lahat ang dumi. Ngunit kapag ang lalaki ay umihi nakatayo ay siya na pipigilan yung mga ibig sabihin hindi na ilalabas ang dapat ilabas na dumi. Kaya nga yung mga natitira ay hanggang sa ito ay magkaipon-ipon hanggang sa ay magsasanhi ng bato. Okay? So dito na magkakaroon ng tinatawag na sakit na bato. Kaya nga sa Islam, napakaganda ng turo ng Islam. Napakaganda ng tinatawag na turo ng Islam. At gayon din sa ating mga Muslim, inaingatan natin na alam natin na every time na kahit saan tayo pupunta, ay pag dumating ang pagdarasal, ay itinatayo natin ang pagdarasal. Alhamdulillah. So every time na itinatayo natin ang pagdarasal, and then alam natin ang tawag ng kalikasan, ito rin ay dumadating sa atin. So, kapag ikaw ngayon ay umihi ng hindi maayos ang pag-ihi at bumabanda ngayon, pagkatapos nagwuwudu ka, tapos sumaharap ka sa Allah ng madumi, ay katotohanan hindi tanggap ang pagdarasal mo dahil hindi mo inaalis pa o kaya nasa state ka ng tinatawag na hindi kalinisan dahil yung kasuotan mo ay madumi, mayroong ihi. So kailangan ingatan ng Muslim kapag siya ay umiihi. Sa kadahilanan, bakit? Dahil magkakaroon ito ng matinding parusa sa loob ng libingan. So ito na ang ating hadith na babanggitin na kung saan ito ay naulat mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu. Sinabi niya, مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay dumaan sa dalawang libingan at pagkatapos sinabi niya katotohanan ang nagmamay-ari ng dalawang libingan na ito ay pinaparusahan ngayon at pinaparusahan sila dahil sa matinding pagkakasala. Ang isa sa kanila pinaparusahan dahil hindi nag-iingat sa pag-ihi. Explanation ng mga ulama na kapag siya umiihi, inahayaan niya bumabanda ang kanyang ihi sa kanyang balabal. At gayon din yung isa, pinaparusahan siya dahil sa kanyang pagsagawa ng namima. Sabi na namima, yung slandering, yung magpapalaganap ng mga baling-balita laban sa tao, laban sa isang tao, para pag-awayin yung dalawang tao at higit pa. So ito yung tinatawag na namam. La yadkhulul jannata namam. Ayon sa ibang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso yung mga taong slandering, yung maninira, yung mga taong sumisira, yung taong mahilig manira.
So dito, mag-ingat tayo. So dito sabi ng Rasulullah, hindi pinarusahan yung dalawang tao na ito maliban na lamang na ang kanilang parusa ay matindi dahil sa kanilang mga ginagawang matindi. Subhanallah. Na'udzubillah min dhalik. At pagkatapos ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumuha siya ng fresh yung palm na yung branch, yung dahon ng palmera na which is ng fresh, at pagkatapos hinati ito sa dalawa at pagkatapos ay nilagay ni Propeta Muhammad yung bawat isa sa dalawang libingan na ito. At nung tinanong siya, Propeta ng Allah, bakit mo ginawa yaon? Sabi niya, naway mapagaanin ang kanilang parusa hanggang sa ito ay matuyo. Subhanallah, yan ay habag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah. Pero bagamat ganun pa man, ay kailangan iwasan ng isang Muslim ang mga bagay na ito upang sa ganun hindi siya magkakaroon at hindi siya mag-ano sa kanya yung matinding parusa sa loob ng libingan. Mula kay Imam Nasa'i, naiulat mula kay Aisha radhiyallahu an. Ito ay gayon sa Musannaf Ibn Abi Shaybah sa Kitab Taharat, na kung saan sinabi doon sa hadith, mula sa narration ng hadith, haddathani Hurratun qalat haddathani Aishatu qalat dakhalat alayya imra'atu min al-yahud faqalat inna adhab al-qabri min al-bawl qultu kadhabti qalat bala innahu la yuqradu minhu al-jild wa thawb qalat fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-salah wa qad irtafa'at aswatuna faqala ma hadha fa akhbartuhu faqala sadaqat. Sinabi, naiulat ni Nisa'i, naiulat mula kay Aisha radhiyallahu an, na kung saan merong isang Hudyong babae na pumunta, na bumisita kay Aisha radhiyallahu an, at sinabi ng Hudyo sa kanya ang fitna, which is ang tinatawag na kabilang sa tinatawag na punishment. Kabilang sa punishment sa loob ng libingan ay dahil sa pag-ihi. Sinabi ni Aisha sa kanya, ikaw ay nagsinungaling. Sabi ng Yahudi sa kanya na babae, katotohanan, totoo ang sinasabi ko. Kami mga Yahudi, sabi niya, kami ay naglilinis ng aming balat at gayon din ng aming mga kasuotan mula sa ihi. Biro mo yung mga Hudyo, ito yung practice ng mga Hudyo at papaliwanag din yan sa susunod inshallah. Na kung saan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung siya ay lalabas para magdasal at napansin ni Propeta Muhammad na ang boses ni Aisha at nung Hudyo na yan, nung Hudyo na babae ay mataas, nagtataas na ng boses nilang dalawa. Kaya narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong nangyari? At sabi ni Aisha, at ipinarating ko, sinabi ko sa kanya yung sinasabi ng Hudyo na ito. At sinabi na Aisha, sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, katotohanan, nagsasabi siya ng totoo. Biro mo? So, ikrar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang natutuwang sinabi ng Hudyong babae na ito. Sinabi ni Aisha radhiyallahu an, bilang karugtong sa hadith na ito, pagkatapos noon ay kasi Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagdarasal, maliban lamang may babanggitin niya sa kanyang huling pagdarasal, ang sasabihin niya yung isang dua. Ano yun? Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil a'idni min harrin nar wa adhabil qabr. Sabi niya, Panginoon ni Jibril at ni Mikail at ni Israfil ay nawa inihiling ko na ako'y magpapakupkup sa iyo mula sa init ng impyerno at sa kaparusahan mula sa tinatawag na loob ng libingan. So malinaw dito sa hadith na binanggit natin na ang sanhi ng parusa sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang hindi pag-iingat sa pag-ihi. At gayon din yung paninirang puri o slandering. Ang hadith na kung saan na ating nabanggit kanina lamang, yung narration mula kay Aisha radhiyallahu an, ito ay tumutukoy dito na ang kanang mga Israel, sila ay naglilinis ng kanilang balabal, ng kanilang balat at ng kanilang kasuotan sa urine, ibig sabihin sa ihi. Sa kadilan, ito ay parte ng kanilang pananampalataya, parte ng kanilang katuruan ng kanilang pananampalataya na dati nung angkan ng mga Israel pa, wala pa si Prophet Muhammad, ito ay tinalaga na sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang practice o bilang gawain ng kanilang pananampalataya. So diyan kanyang kalinis ang itinuro sa kanila
na sa pamamagitan ng kanilang mga naunang mga propeta. At gayon din, mayroong isang tinatawag na kasinuman, kaya nga sinuman ang hindi pumuna nito ng maayos, hindi dito nag-ingat, ay magkakaroon siya ng bahagi ng parusa sa loob ng libingan. Mula sa hadith ni Abdurrahman bin Hasana, na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nabanggit din sa Sunan Abi Dawud sa Kitab at-Tahara, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel kanu idha asabahum al-bawlu kata'u ma asabahu al-bawlu minhum fanahahum fa'udhiba fi qabrih. Subhanallah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba na kung ano ang nangyari sa isang tao mula sa angkan ng mga Israel, mula sa mga angkan ng Israel, na kapag ang isa sa kanila ay dumapo sa kanila ang ihi. Okay? Dumapo sa kanilang ihi. Na kahit kunti ito ang ihi na yon sa kanilang balabol, sa kanilang kasuotan, ay ang gagawin nila ay puputulin na yung kanilang balabal, yung kanilang kasuotan na dinapuan ng ihi. Okay? So yung nagagawin lamang nila ng kaya nga mga ginagawa natin ng mga angkan ng mga Israel ay kaliwali. Sabi natin kaliwali kahit na magkaroon ng ihi yung tinatawag na magkaroon ng ihi yung kanyang kasuotan, total mayroon naman siyang puputulin lamang niya. Okay? So ang ginawa nun ay sinabi ng mga tao sa kanya, sa mga angkan ng Israel, na ipinagbawalan ng mga tao kasamahan nung taon na yun mula sa mga angkan ng Israel. Kaya ang ginawa niya ay pinagbawalang bahalan niya dahil ito ang kanyang katwiran ay katotohanan, siya ay nalalanghap niya, siya ay pinarusahan sa loob ng libingan. So hindi makatarungan, sabi natin kanina, ay total mayroon naman tubig para panlinis eh. Dahil ito, kahit mayroon kang panlinis, ngunit ang naging attitude mo na, ang nagiging kaugalian mo na, ang hindi pag-ingat ng pag ikaw ay umiihi, ay ikaw ay papasok sa hadith na ito, paparusahan ka sa loob ng tinatawag na libingan. So, kailangan ingatan, kahit andyan pa yung sabihin natin mayroong tubig na palinis nito. Of course, kapag hindi ito maiwasan, kapag hindi ito sinasadya, tapos napuna mo, napansin mo na lamang na mayroong itong bakas, ay narapat na linisin mo yun bago gumawa ng tinatawag na pagdarasal sa kadahilanan. Kapag hindi mo ito ginawa, ay hindi tatanggapin ang iyong pagdarasal dahil wala ka sa tamang paglilinis. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan ay nagsabi sa atin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa atin na karamihan o malimits na parusa sa loob ng libingan ay dahilan sa pag-ihi. Ito ay naiulat mula kay Anas radhiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatan ninyo, proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili mula sa pag-ihi dahil kalamitan na parusa sa loob ng libingan ay ang pag-ihi. Dahil karamihan sa mga Muslim ay iniwasan ng pagpatay, karamihan sa mga Muslim ay iniwasan ng zina dahil ito ay makasalanan, karamihan sa mga Muslim ay iniwasan nila ang alak at iba pa yung giba, yung tinatawag na paninirang which ang mga ganitong mga bagay, paninirang puri, iniwasan na ito. Ngunit yung pag-ihi, ito yung malimit na hindi iniwasan ng karamihan sa mga Muslim dahil wala silang kaalaman patungkol dito. Kaya nga, ngayon, alhamdulillah, ito ay nagsisilbing kaalaman sa atin, naway ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kaparusahan. At ganyan na ito ay naiulat ni Ibn Abbas radhiyallahu an na sa wording na kung saan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalimitan sa punishment, kalimitan sa parusa sa loob ng libingan dahilan sa pag-ihi. So kailangan, at sabi ni Propeta Muhammad, alagaan ninyo at proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili mula dito. At naiulat kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa wording na kung saan the same yung meaning ngunit magkaibang wording, na sabi niya kalimitan na parusa sa loob ng libigan ay dahil sa pag-ihi. At ito ay binagay ni Sheikh An-Nasr Al-Albani na ito ay sahih sa Irwa Al-Ghalil. So dito, napatunayan natin, alhamdulillah, na kabilang sa parusa sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang tinatawag na pag-ihi. Pangalawang dahilan, bakit ang isang tao pinarusahan sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang tinatawag na galul. Ang ibig sabihin ng galul, ito yung taking from the war booty by stealth before it is distributed. Yun yung pagkuha ng mga ganima na kinuha. Halimbawa, sumasali ka sa digmaan ngayon,
tapos bago mo pa kinuha yung bago pa dinistribute ng amir yung ganima sa mga nasasakupan, ay ikaw ay nagnakaw na doon, mula doon. So yun ay haram. Sa kadahilanan, mag-aangking ka ng matinding parusa sa loob ng libingan. Another sin na ito na kung saan nagsisilbi sa isang tao na parusa sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang galul, na tulad ng banggit natin. Ito ay isang hindi lang isang hadith na sahih ang mapatungkol dito, bagamat napakarami din mapatungkol sa bagay na ito. Isa na rito ay naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, na kung saan sinabi nun sa ito ay matatagpuan sa Sahih Bukhari sa Kitab al-Maghazi, na sinabi niya, ito ay medyo may taas na hadith, na kung saan sinabi doon sa narration ni Abu Hurairah, maaho na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maaho abdun lahu yuqalu lahu yani mid'am. Okay, fa bainama huwa yahuttu rahla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sahmun a'irun hatta asabahu dhalika al-'abd faqala an-nasu hani'an lahu ash-shahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal walladhi nafsi biyadihi inna ash-shamlata allati asabaha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maqasim litashta'illa 'alayha naran faja'a rajulun min ahina sami'a dhalika min Nabi sallallahu alaihi wasallam bishirakin aw bishrakaini faqala hadha shay'un kuntu asabtuhu faqala sallallahu alaihi wasallam shirak aw shirakani minan nar, rawahu al-Bukhari. Na kung saan mayroong isang tao na mayroong isang gift, mayroong isang handog kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang alipin o slave na ang kanyang pangalan is Mid'am, si Mid'am. Na habang si Mid'am ay papanaog at dala-dala niya yung saddle, yung upuan para sa sabihin nating upuan doon sa kamilyo na sinasakyan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o din naman kay kabayo, ay biglang dumating sa kanya yung ligaw na aro. Okay? Ligaw na aro. At pagkatapos yun ang naging sanhi ng pagkamatay niya. Sinabi ng mga tao after na masaksihan niya yaon, sabi niya, kawawang tao ito. Ngunit sabi niya, paraisos para sa kanya. Syuhada. Okay? Shahid itong tao na ito. Paraisos para sa kanya. Ngunit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi niya, hindi. Katotohanan, ako'y sumasampa na humahawak ng aking buhay. Ang balabal ang balabal ay kanyang kinuha, at yung balabal na ito ay mula sa mga ganima sa araw ng Khaybar. Bago pa ito pinamahagi yung ganima sa mga nasasakupan. Kaya nga siya ay mag-aani ng impyerno. Siya ay mag-aani ng tinatawag na impyerno. Nung narinig ng mga tao ito na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong biglang mga tao na pumunta sa kanya after na marinig niya ito. Dalawa o kaya isa o dalawa sa ibang narration. At pagkatapos dala niya no tao na ito, dala niya yung sintas ng sapatos. Sa ibang narration, dalawang sintas ng sapatos. At sabi, ito yung sintas sa impyerno ang sintas na ito. O kaya yung dalawang sintas na ito sa impyernong apoy. Ibig sabihin, ay after na marinig niya yun, ay natakot siya na yung kinuha niya yung sintas ngayon, bago pa na-distribute yung booty, yung war booty, yung ganima, ay kinuha niya yung tinatawag na sintas. So, nung narinig niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dahil doon sa nangyari kay Mid'am, na siya ay mag-aangkin o mag-aani ng impyerno, ng apoy sa tinatawag na kanyang libingan, kagad siya natakot at binalik niya yaong sintas na yun. Sa ibang narration ay dalawang sintas. So ito ay naiulat ni Bukhari Muslim sa Kitab al-Maghazi sa Mishkat al-Mashabi. Again ay naiulat mula kay Abdullah ibn Umar radiyallahu an, na kanyang sinabi na mayroong isang tinatawag na tao ng pangalan is Karkara. Si Karkara na siya ay inatasan na magbantay ng mga luggage ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay namatay. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, siya ay mapapaimpyerno. Katotohanan ay ang narinig ng mga sahaba ito ay pinuntahan niya yaong kinaroroonan ni Karkara. At tatagpuan niya doon yung balabal na kinuha niya mula sa
war booty, mula sa ganima, bago pa na-distribute ang ganima sa nasasakupan. So dito ay naiulat ni Imam Bukhari sa Mishkat al-Masabi. So napaliwanag sa hadith na ito na ang pagkuha ng ganima bago pa i-distribute sa mga nasasakupan, sa mga warrior, sa mga which is sa mga mujahidin, ay katotohanan ito ay haram at mag-ahan ang isang taong gumawa nito ng kaparusahan sa loob ng libingan. Naway proteksyon tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kaparusahan sa loob ng libingan. So dito ay inshallah ay magtatapos muna ang lecture na ito at inshallah pagpapatuloy natin yan sa mga susunod na lecture ang karugtong na mga kadahilanan sa isang tao bakit at paano siya mapaparusahan sa loob ng libingan mula sa mga hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun nagbigay sa atin ng awareness upang maiwasan natin yung mga bagay-bagay na magsasanhi sa atin sa parusa sa loob ng libingan. At naway, ipanalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, panalangin nawa natin na lahat tayo ay proteksyonan na tayo mula sa kanyang kaparusahan na magaganap sa loob ng libingan at gayon din iligtas sa tayo sa naglalagab na apoy ng impyerno. At ibilang niyawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong kinalugdan niya, sa mga taong binigyan niya ng magandang balita, sa mga taong binalutan niya mula sa kanyang paraiso ng napakabangong pagbalot at gayon din naman palawakin nawa sa atin sa loob ng ating libingan ang ating ating paruroonan, ang ating kinaroroonan, naway tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga dua pa sa kanya at gayon din naway pagkalob sa atin ng paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So akhiru da'wana wa alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.